Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, naninirahan ang isang mangingisdang nagngangalang Mateo. Siya ay masipag at marangal, bagaman ang kanyang pamilya ay salat sa yaman. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang mga ibon, siya'y namamangka sa lawa, tangan ang kanyang tagpi-tagping lambat. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, madalas ay kakaunti o wala siyang nahuhuli. Kapag siya'y umuuwi, bakas sa kanyang muka ang pagod at pagkabigo. Habang ang kanyang pamilya ay nag-aabang at nagdarasal na sana'y may maiuuwi siyang mga huling isda para kanilang makain. Isang umaga sa lawa, inihagis ni Mateo ang kanyang lambat. Laking gulat niya nang may nahuli siyang kumikinang sa sinag ng araw. Isang isdang pilak. Habang pinagmamasdan niya ang isda, bigla itong nagsalita. Wika ng isda. Huwag mo akong bihagi. Baka walang ako at gagantimpalaan kita. Tuwing mukhang kiwayway, ako'y tatalon mula sa lawa at iiwanan sa iyo isang kaliskis na pilak. Ibenta mo yun at hindi ka na magugutom kailanman. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Isang kaliskis lamang at giginhawa na ang buhay? Tanong niya. Oo, Mateo. Ang biyaya ay para sa iyong pusong silang. Pinalaya ni Mateo ang isda. Tumalon ito pabalik sa lawa at naglaho. Munting alingaw-ngaw na lamang ng kanyang pangako ang naiwan kay Mateo. Kinabukasan, muling lumitaw ang isdang pilak. Tumalon ito mula sa lawa at nag-iwan ng isang makinang na kaliskis. Dinampot ito ni Mateo at dinala sa bayan. Laking gulat niya nang tanggapin ito ng mga ngalakal, kapalit ng pagkain at salapi. Araw-araw, isang kaliskis ang kanyang natatanggap. Unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Ang kanilang maliit na kuboy na ayos, ang mga dingding na dati butas-butas, ngayoy matibay na muli. Ang kanyang mga anak ay busog at ang buhay ng kanyang pamilya ay naging masagana. Ibinahagi rin niya sa kanyang mga kapitbahay ang tinatamasang biyaya. Sa bawat pagbalik niya sa lawa, taimtim na nagpapasalamat si Mateo sa mahiwagang isda. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mainip ang asawa ni Mateo. Habang sila'y nagmumuni-muni, pinagmamasdan niya ang makikinang na kaliskis. Mateo, wika niya, napakabagal ng ating pagyaman. Isang kaliskis lamang bawat araw. Kung mahuhuli natin ang isda at kukunin ang lahat ng kaliskis nito, aba, tayo ang magiging pinakamayaman sa buong bayan.
Ang mga anak natin hindi na mag-aamoy malansa sa pangingisda. Mamumuhay silang marangya. Sila na ang kaiinggitan ng buong nayon. Nag-alinlangan si Mateo. Alam niyang ang isda ay isang biyayang pinagkaloob sa kanila. Wala siyang ibang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang mag-iina. Ngunit, nang makita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang asawa, siya ay tuluyang natukso. Marahil ay tama ka, sagot niya. Mas magiging mabilis ang ating pagyaman kapag hinuli natin ang isda. Kinabukasan, maagang bumalik si Mateo sa lawa. Nang lumitaw ang isdang pilak, agad niyang inihagis ang lambat. Ngunit sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malungkot na tinig ng isda. Mateo, Wika nito. hindi mo iginalang ang ating kasunduan. Binalot ng galit ang iyong puso, Hosea. At bago pa siya makasagot, ang makinang na isda ay biglang nanigas at naging bato. Ang kislap nito'y naglaho at ang lawa ay tila binalot ng dilim. Unti-unting bumalik sa kahirapan si Mateo at ang kanyang pamilya. Ang kanilang kubo'y muling naluma at ang gutom ay muling kumatok sa kanilang pinto. Sa tuwing lumalapit siya sa lawa, sinasalubong siya ng katahimikan ng malamig na tubig. Tila ba nilamon ng dilim ang dating kislap na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa panahong tila walang hanggan ang kasakiman ng tao, paalala ng isdang pilak na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkamkam ng yaman, kundi sa payapang isipan, malusog na pangangatawan, at sa pamilyang tunay na nagmamahalan. Ang aral ng kwentong ito'y sadyang payak. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kislap ng pilak o sa bigat ng ginto, kundi sa kakayahan ng pusong tapat na magpasalamat at makontento.